And parang the numbers don't add up daw po. Ano pong masasabi ng depensa ukol doon? Well, unang-una po kasi yan ay na-derive from the PowerPoint presentation of the Ombudsman, which we feel that is inaccurate. Yan din naman po ay na-derive from the interpretation of the testimony of the Chief Justice. So we feel that although present ho yan, it is not evidence insofar as it had rebutted the direct testimony of our client. Sasabihin ho, legal yan palusot na. Hindi ho, no? Kasi pumasok ho tayo, meron ho mga alituntunin dito. Itong mga alituntunin ho nito, suppletory ho dito yung rules of court, no? So kami ho bilang mga abogado, ang gabay ho namin yung rules, pati yung rules of court. And we feel na dahil hindi ho nila cross-examine yung testigo namin, lahat ho ng testimonya niya on record will be the basis of evidence. Kung hindi ho kayo naniniwala doon sa sinabi niya, you could have cross-examined him or her. As a last question for the both of you, ano man po ang kahantungan nitong mangyayari ngayon? Sa tingin niyo po ba handa na po tayo bilang sambayanan? Are the Filipino people prepared and mature enough to accept whatever the verdict will be today? Depende. Kung ang verdict ay kapani-paniwala, we will see from the people. The people, you cannot fool the people. They know what's happening. We've seen one impeachment case before where yung kanilang verdict, hindi naniniwala yung tao. Well, we saw what happened. Sa akin po, ang aking pananaw, tayo po bilang mga Pilipino, tumaas na ho yung antas ng ating kaalaman, hindi lamang po sa batas, ngunit dun sa mga nangyayari po sa ating lipunan. At maganda nga rin po ito sapagkat I'm sure that this will set an example not only for the government officials, but also for the people to always be vigilant, no? Kasi matagal ho panahon na puro patronage ho tayo, no? From politicians to the voters, no? So sa pagkakataon pong ito, na-empower po yung tao at hopefully even after the impeachment, whether or not ma-acquit po or ma-convict si Chief Justice Corona, kinakailangan po itong standard na sinet or gusto pong iset ng mga prosecutors ay ipagawa po natin sa lahat ng government officials. Okay, maraming salamat po, Attorney Rico Picho and Congressman Fariñas. Thank you. Salamat. Ayan nga, Gio, no, inaantabayanan ng ating taong bayan itong historic day, itong magiging pagboto ng mga senator judges, whether to convict or to acquit the Chief Justice on the charges filed against him. Alam mo, kaninang umaga pa, yung mga usapin sa loob ng mga government agencies na sinasabi na this will be a momentous day because this will not just define the standards of government but change the way of life of many of the employees who work day in, day out, especially mga civil service members natin sa gobyerno. At medyo maraming nakaantabay ngayon at kung titignan nyo, kung pumunta daw lahat ng tao sa LTO, pumunta daw sa iba't ibang ahensya, ang mapapanood mo raw ay impeachment. And marami na nga nanghuhula kung ano nga ang kalalabasan ngayong araw. Pero ang isang hindi naman maganda, Gio, no? Kaya ako nga natanong kanina sa ating mga panauhin, are we mature enough as a people to accept whatever the verdict will be today? Kasi marami rin tao ang they're betting, nagpupustahan sila kung anong kalalabasan ngayon. So medyo, ito po ay isang mahalagang oras, mahalagang araw para sa ating bayan. Sana naman po ay seryosohin po natin ang mga mangyayari at kalalabasan ngayong araw dahil ito po ay unang-una, Gio, ngayon lang may matatapos na impeachment trial. I remember during the late 90s or was it early 2000, I was still a reporter sa ibang channel, ay ako'y naatasan na mag-cover dito, hindi nga natapos. At natutuwa ako na muli narito ako sa Senado para ma-witness naman itong kauna-unahang impeachment trial ng Chief Justice ng bansa. Makita natin na it's not an overnight process. Our change doesn't happen overnight. Isa itong patuloy na araw-araw na pag-struggle sa reforma at sa pagbabago sa iba't ibang antas na one way siguro ang impeachment, one way siguro ang pag-fill up ng SALN, pero iba't ibang antas, it doesn't happen overnight at talagang tinatrabaho ito ng mga tao who think long-term for this country. Kaya naman siguro tignan natin sa pagkakataong ito kung ano yung mga nagiging mga usapin at isipan ng mga taong bayan. Pag tinignan natin yung social media, may mga analysts na nagsasalita. Kunwari, si Dean Tony Lavinia, he had a tweet earlier na sinasabi niya na nung tinanong daw yung culpa question ni Senate President Juan Ponce Enrile, ang sabi ni Dean Tony, I know that
Justice Cuevas knew the answer. Subalit sabi niya, he just didn't want to answer on purpose because it was a leading question. So may mga gantong iba't ibang klaseng analysis at pag titignan din natin yung analysis naman ng mga political mga poll analysts no, sa sociology at sa politics, pinapakita nila yung mga pananaw na it will be a balancing effect. Ipapatanaw niya na yung left and right and the middle forces that are occurring and are moving in our society. At napag-usapan mo na lang, nabanggit mo na lang, Gio, itong mga survey. Kasama naman natin ngayon si Jules Giang mula sa University Student Council ng UP Diliman at si Alvin Ojena ng UP Paralegal Society. Matatandaan natin, Gio, na sila yung nagsagawa ng survey matapos magpresenta ng ebidensya ang mga prosekusyon dito sa paglilitis na ito. At meron na naman kayong panibagong survey na ginawa. Yes, tulad nga nung pinangako namin nung unang labas ng first phase, sinabi nga namin na para maging patas yung resulta, maglalabas din kami ng second phase. At ngayong natapos na nga yung presentation ng defense, nandito na ang results ng ating survey. Pinakauna natin ilalabas dito sa VTV. Samantala po, bago natin ituloy ang ating diskusyon, ay tumungo muna tayo sa live interview na nagaganap dito sa labas ng media room. Kasama po ni Attorney Cuevas, si Veronica Baluyot Jimenez. Nikki? Siyempre, placed in the same position, I would have experienced the same thing. So he's not willing to just step down kapag kinonvict siya ng court? He is not willing to Step down. Hindi, yun ang hindi namin napag-usapan pa. Dahil hindi umaasa kami ma-absuelto pa rin siya. Now, the question is, if it is not immediately executory, then he need not step down. Dahil the period of activity has not yet set in. On the other hand, if it is immediately executory, there is where a legal problem will certainly arise. Sabi ng ibang senators kahapon, immediately executory daw ito. Anong base niyan? Saan nandun yan? I'm asking them yesterday. Sir, sabi kanina ni Senator Soto sa session, maglalabas daw sila ng letter kaagad of notice, ipapadala kaagad sa Yeah, but sa it is not the sending of the notice that makes a decision final and executory. It is the law creating the jurisdiction that determines that the decision is final and executory. It is not simply because Justice Cuevas says so, it is immediately executory. Sino mag-execute nito dapat under the law? Bahala po ang impeachment court. Si Balahadja or the police, the executive? Hindi ko alam kung anong gagawin nila, how they'll resort with it. Sir, if the Chief Justice will not accept a conviction, there appears that there can be a constitutional crisis. Hindi naman that he cannot accept a conviction. He may not agree with the grounds alleged or stated in the judgment of conviction. Ganon, not that he cannot. Hindi ganon. Pero paano nga po yung sinasabing constitutional crisis which might arise? Hindi ko alam kung anong iniisip nila. Ano constitutional crisis? Bakit po? Sapagkat, alam mo na, everybody is a law-abiding citizen. We may vary in opinion, but that doesn't mean to say we'll carry on with our opinion, come what may. Hindi naman ganun eh. Hindi naman ganun. Sir, kung acquitted, by December, magkakaroon na naman ng bagong impeachment. Sana naman wag na. Pagod na ako. Sinabi na unang prosecution, payag kayong same team, kayo ulit ang lead counsel. Bahala si Chief Justice. Kung may kumpiyansa pa siya kay Justice Cuevas and Company, baka kami pa rin. Kung hindi naman, pero pagod na ako. I wanted to attend to other cases eh. Kumusta lagay? Kumusta man, you're willing? Paano na? Andyan na tayo to be able to help also. Kumusta lagay po ng Chief Justice? Okay naman. Pero he's still in the hospital? Yeah. How long does he plan to stay there? That will depend on the advice of his physicians. Yan po ang bahagi na naging panayam ng ating mga kasamahan sa media kay Lead Defense Counsel Justice Serafin Cuevas. Samantala kasama pa rin natin, Gio, ang mga estudyante mula sa UP. Alam mo, nakita namin yung survey ninyo online. At nagsimula siya. Noong una, napatanong yung mga tao when they were saying na bakit daw binigay ito online, pero yung pala you had to validate the names and the courses, kung taga-UP ba talaga, kung ano ba yung mga ano. Pwede nyo i-explain yung structure at yung methodology ng survey. Okay, so for this second survey, ang pinaka-objective natin ngayon na mas maging malawak yung sakop natin. So hindi natin sa exclusively for Diliman lang, for UP Diliman, actually for the whole UP system. May mga respondents tayo from Manila, from Los Baños, and from Baguio. And yun nga, dahil Google Docs ang gamit natin through that survey, meron ding mga ibang mga respondents from other universities. So, siyempre, bilang marami rin din naman sila mga nababanggit tungkol sa issue na to, i-consider din natin siyempre yung mga insights nila. So, nagkaroon tayo ng iba't ibang analysis dyan.
So basically, included din sila dito sa results natin. Pwede nyo bang isa-isahin or i-explain yung mga tanong na ginamit? Siguro para rin alam ng mga tao yung tipo ng methodology Sige, based Alvin. on the framing. Yung isa sa mga tinanong namin kung ano yung mga paraan na kung saan nila nalaman yung tungkol sa may impeachment. So, mostly karamihan talaga sa may television. Hindi na nakikita yung sa may impeachment. At yung mga katanungan na tinanong namin is similar actually sa may naunang mga katanungan. Yung number one is, matibay ba ang pinanghahawakang argumento ng prosecution panel? At pangalawa, sapat ba ang naging presentasyon ng defense panel upang madepensa ang punong maestrado? Tapos ito yung mga bagong mga tanong namin, yung sa may number 3, yung base sa naganap na paglilitis at sa inyong pananaw, may tiwala pa ba kay punong maestradong Renato Corona? At yung pang-apat, karapat dapat bang manatili sa pwesto si punong maestradong Renato Corona? So, mostly talaga, yung sa may unang dalawang question, pareho pa rin talaga yung outcome para sa may unang survey namin. Were these the same questions that you asked nung unang survey ninyo? The same questions were numbers 3 and 4. 3 and 4. Yeah, 3 and 4. Firstly, kung may tiwala pa ba sila kay Punong Maestrado. Then second, kung fit pa ba siya na mag-serve bilang Chief Justice. And dinagdagan na nga rin natin kasi maraming issues na pumasok eh. Yung pinaka-controversial nga siguro na question namin, yung last question. And that is kung sang-ayon ba sila na ipaalam din ng ibang mga, yung mga nag-akusa mismo kay Chief Justice na isiwalat din nila yung mga kayamanan or yung mga pagmamayari nila. Okay, ano yung mga resulta? Right, so sa results mismo, so let's go to the first one. The first, sa first question natin, kung matibay ba ang pinanghahawakang argumento ng mga prosecution panel, sabi sa UP na 217 na nagsabi o 40.1% ang nagsabi na malakas ang pinanghahawakang argumento ng prosecution, samantalang 185 o 34.2% ang nagsasabing hindi, at 139 naman ang nagsasabing hindi sila masyado nakasubaybay. Okay, balikan ka namin dyan. Meron ulit tayong live interview kasama si Justice Cuevas. Nagkakaroon po tayo ng konting audio problems, Pero inaayos na rin at babalikan natin yung interview with Justice Cuevas at meron yata siyang mga bagong announcements prior to the decision of the trial. Alright, Jules, ano uli yung first result dun sa unang question? The first question, the result is kung malakas nga yung pinanghahawakang argumento ng prosecution, 40.1% ang nagsasabing oo, samantalang 34.2% ang nagsasabing hindi, at 25.7% nagsasabing hindi nila masyadong nasubaybayan, so hindi sila makapagsalita. Alright. How do you compare this, Alvin, with the previous survey? Relatively, kapareho rin naman siya sa may previous na survey. Parang, ang percentage doon sa may... Ay, hindi. Actually, itong first question kasi, ito yung isa sa mga bagong question. Okay. So, yung sa may bago 3 and 4 talaga yung parang talagang kapareho doon sa may nauna. Alright. O sige. So, number 2 naman tayo. Number 2 is kung malakas din ba yung presentasyon ng defense panel para madepensahan nga nila si Chief Justice. Ang sabi, 50.88% ang nagsasabing hindi sapat, 27.7% ang nagsabing sapat, at 21.4% ang naman nagsabi na hindi rin sila makakasagot dahil hindi sila masyado nakasubaybay. Salamat, Jules. Samantalang tignan natin ang mga nagaganap sa may labas ng Senado ngayon, ng mga rallyista yata pro and against Chief Justice Renato Corona. Umabot sila sa may Sofitel area, Kathy? Kasi pinagbawalan yata na makapasok ng Senate grounds until Film Center, if I'm not mistaken, ang permit na binigay ng pulis sa kanila. Ito, Gio, ay mga rallyista mula sa grupong Akbayan. Sila ay nakapwesto nga dito sa may labas ng Sofitel Hotel. Kung kayo po ay pamilyar dito sa area na ito po yung street leading to the GSIS complex dito po sa labas. Dito sa kanto, sa bandang may film center, ay nakabarikada na po ang harap ng Senado. Hindi po pinapayagan ang mga hindi otorisadong tao na makapasok dito sa loob ng complex. Nakita natin, parang sa pagpasok pa lang kanina umaga na punong-puno ng mga miyembro ng Akbayan at iba't ibang mga grupo ang mga nagrarally ukol sa conviction ni Chief Justice. Hindi pa yata dumarating ang ibang mga miyembro na nagbigay din ng intensyon para mag-rally for his acquittal, but we have wait and see. Isa sa mga nagsasalita ngayon ay isa sa mga spokesperson nila, si Ginoong Carlo Vargas. Gio, kanina nga ay nagkukwento si Attorney Kicho bago yung ating interview sa kanya. At medyo
nakikiusap siya sa mga realista na maging mahinahon dahil kanina daw po ay pinagbabato ang kanyang sasakyan at kinuyog yung kanyang sinasakyan nga nang makita yata na siya ay papasok na dito sa may Senate. Samantalang andito na po ang House leadership, kasama ang pinapakita ngayon isang prosecution manager, si Congressman Bem Noel ng Anwaray, at kasama si Sanya Angara. At sa harap nila, nakita natin si Majority Floor Leader Neftali Gonzales at si Speaker Belmonte. Okay, tuloy natin yung ating interview sa mga UP students. Nasa question number 3 na tayo. Yes, question number 3, ito na, yung kinuha natin sa phase 1. Base sa naganap na paglilitis at sa iyong pananaw, may tiwala ka pa ba kay Chief Justice Corona? Ito yung controversial na tanong. Yes, okay. So here we go. Ang nagsabi na hindi na nila pinagkakatiwalaan si Chief Justice ay 72.6%, habang 27.4% ang sabing trusted pa rin nila sa Chief Justice. Okay, how do you compare this, Alvin, with the previous survey results? Kapareho rin dahil kasi 70+% rin yung nangyari doon sa may previous na survey result. At kung ikukumpara nga rin natin, for example, sa may fourth question din, na 70+% talaga yung karapat-dapat mamanatili sa may pwesto si Vice Punong Maestrado Corona. Pareho silang 70+%. Nakikita po natin ang mga kaganapan dito sa may hallway sa labas ng Senate Session Hall. Marami po sa ating mga senator judges ay paparating na at papasok na ng session hall. 8 minuto na lang po ay mag-uumpisa na ang historic na moment na ito para sa ating bansa. Nakikita po natin na puntahan po natin ang interview ng ating kasamang si Veronica Baluyot Jimenez. What do you think will happen? Kasi there's a question about if it's final or executory, no? Parang the defense feels it's not final and executory yet. Whatever you decide on. No, there is no appeal. That's very clear. So how will you execute it? Well, I leave it to the judgment of the Senate President. It's the first impeachment that has been done till the finish line. So I wouldn't know how it's done after this, except that I know that we will make our verdict today. So you did not talk about the execution portion of this? No, the details, no. What about the penalty? The penalty